Hello mga Chiki Loves at Beshi ko at sa mga Beshi kong expired, Merry Christmas and advance Happy New Year. Bago mag-end ang taon na to, may pahabol si Francine Diaz dahil affected daw ang kanyang kapatid. So watch muna natin guys. Ako ang nagsumbong kay tita kung ano ang nangyari. Di si Chin, ako, sa akin narinig ni tita una ang nangyari. And also gusto ko lang linawin sa inyo na hindi niya ako sinugod sa dressing room. But tinawagan niya ako and she was mad, she was aggressive. I respected Blythe. Of course, nirespeto ko ang love team nila noon. Wala akong inagaw. Viral ngayon sa social media ang pagsasalita ng young actress na si Francine Diaz sa unang pagkakataon patungkol sa issue nila ng dating mga miyembro ng The Gold Squad na sina Andrea Brillantes at Seth Fidelien. Sa 2 taon na naging usap-usapan ng issue ni na Andrea, Seth at Francine, ay ngayon lamang nagsalita si Francine at ito ay hindi para lamang protektahan ang kanyang sarili at matigil na ang issue, kundi upang protektahan ang kanyang buong pamilya na sobra na umanong naaapektuhan sa pamabash ng ilan. Kwento ni Francine, nitong mga nagdaang linggo lamang umano ay isinugod nila sa ospital ang isa sa nakababatan niyang kapatid dahil nag-hyperventilate ito na ayon sa doktor ay sanhi ng anxiety. Nang tanungin umano nila ang kapatid, sinabi nitong may nabasa raw kasi itong hate comments patungkol kay Francine at hindi na raw yun nawala sa isip ng bata. Kaya ito raw ang isa sa dahilan kung bakit siya nagsalita at ayaw na niyang magpatuloy pa ang issue. Nilinaw din ng young actress na hindi siya nagsalita upang patuloy na mabash si Andrea, kundi upang linawin na rin umano ang lahat. Sa kapilang dako, ikinuwento rin ni Francine ang mga nangyari noon kung saan itinanggi niya ang panunugod issue ni Andrea sa dressing room. Ngunit ang totoo raw ay tumawag ito sa kanya at galit na galit. Mga pahayag ni Francine, gusto ko lang linawin sa inyo na hindi niya ako sinugod sa dressing room, but tinawagan niya ako and she was mad. She was aggressive. Pagbabahagi pa ni Francine, totoong pumunta si Seth sa bahay nila noon upang humingi ng tawad dahil sa pagkakadawit ng pangalan niya sa problema nila ni Andrea. Inimbitahan rin umano nito si Andrea, ngunit hindi raw ito sumama. Mga pahayag pa ni Francine, wala akong inahas, wala akong nilandi, wala akong inagaw, malinaw, at kung ano ang nakikita niyo sa amin ni Seth on cam, ginagawa lang namin yung trabaho namin. At saka kasi yung pagpunta niya sa bahay, yun ay para humingi ng tawad. Kasi alam nila ni Blythe na wala akong kasalanan. Pumunta sila dun sa bahay para humingi ng sorry. But si Blythe ay hindi sumama. She was invited pero hindi siya sumama. Kaya nagulat ako kasi bakit ako yung masama. Bakit ako na ngayong nadamay? Ako pa yung naging masama sa kwento. It's time for the reaction. Magre-react ako dahil may social responsibility ako. So ayan yung sinasabi, di ba? Sobrang toxic na ni Andrea, lahat na apektuhan. Pati yung mga co-stars niya, yung mga family, ayan yung sinasabi na nakakalungkot isipin na okay lang na gumawa ka ng masama basta wala kang naapektuhan na kapwa mo. Pero katulad niya nababash, pati yung mga nananahimik, di ba? Hanggang nagkakaroon din ng depression. Tapos siya, strong yung personality niya or siguro hindi niya alam itong si Andrea na ganun yung nangyayari sa sarili niya at nakakaapekto siya sa ibang tao. Nakakalungkot isipin na dahil sa pinagagawa mo, girl, ang dami yung nagsisirang buhay, ang dami na apektuhan. So ayan po, sinasabi ko nga po, sana yung nagmamanage naman po dyan kay Andrea, ayusin niyo yung pagmamanage kasi hindi lang maganda, di ba? Ayan yung, at yung mga besh kong expired dyan, sobrang idolized, pinagtatanggol-tanggol pa, ang dami nang naapektuhan ng batang yan. So, ayun lang, para sa akin ha, itong matapang na sasabihin ko, hindi ka dapat ni idolize. Kasi hindi naman ikaw yung tipo na magiging good role model. Alam kong walang perfect sa mundo, pero as much as possible, lalo na ikaw ay public figure, gawin mo yung best mo para maipakita mo yung kabutihan sa kapwa mo. Ayun lamang po yun. At sa mga expired kong best dyan, misay na naman kayo, more yung mekos kayo. Well anyways, Happy New Year sa inyo. Goodbye!